pinag-uusapan at diskusyonan. Dapat swak ang pag-uusapan. Heto na ang programang Sapulga sa kwentuhang pagtutuunan sa DZRH sa Pool. Sabado, kasama ang nag-iisang man from Manila, RH29, Boy Gonzales. Kaya ilag lang ha, baka tamaan ka ng DZRH sa Pool. Sabado. Magandang gabi Pilipinas, ako si Boy Gonzales. Narito nga muli ang Sapul, Sabado sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sapul Sabado. Narito po ang Sapul Sabado headlines. Higit 10 milyong pisong halaga ng gamit at sangkap sa paggawa ng shabu nasabat sa isang bahay sa Caloocan. Sapul Sabado. Immigration Detention Facilities sa Taguig at Muntinlupa hinalughog sa mutsaring kontrabado na samsam. Sapul Sabado. 4 nawawalang tripulanting Pinoy na sa tumaob na cargo vessel patuloy na pinaganap. Sapul Sabado. Pagtaas ng sahod at kita, pangunahing alalahanin ng Pilipino ayon sa Okta Survey. Sapul Sabado. Hanggang higit pisong taas presyo sa petrolyo, asahan sa susunod na linggo. Sapul Sabado. Pulis Marikina na nag-viral matapos sa mangharang ng truck ng bumbero. Tinanggal sa pwesto. Sapul Sabado. Narito po ang mga detalye. Nasabat ng mga otoridad ang higit 10 milyong pisong halaga ng sangkap sa paggawa ng shabu sa ikinasang operasyon sa Caloocan City. Sa bisa ng isang search warrant, pinasok ang isang bahay sa Phase 8B Renters Access Lot, Bagong Silang, Barangay 1760. Na-recover ang 2 lalagyan ng liquid chemical na may kabuuang 20 litro at tinatayang nasa 16.95 kilo ang bigat ito. Nasamsam din ang iba't ibang laboratory equipment na ginagamit sa paggawa ng illegal na droga. Hindi naabutan sa lugar ang subjects ng search warrant at patuloy pang tinutugis ng mga otoridad. Pasibli umano nga nagkatunog ang pangunahing suspek kaya agad na nakatakas at tanging kasama sa bahay ang inabutan. Patuloy ang investigasyon ng Philippine National Police para sa ika-aresto ng suspek. Sapul Sabado. Samantala, nagkasa ng back-to-back raid ang Bureau of Immigration sa mga detention facility nito sa Taguig at Muntinlupa City. Ito'y matapos ang payag ng Russian na vlogger na si Vitaly Drobretsky na nagkaroon siya ng access sa cellphone habang nasa custody ng BI. Nakumpiska ang iba't ibang uri ng kontrabando gaya ng cellphone, electronic devices, pera, sigarilyo, e-cigarette, patalim at mga gamit sa sugal. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, hindi nila kukonsintihin ng katiwalian at kapabayaan sa hanay ng ahensya. Isinasaalang-alang din anya ng BI ang pagbabawal sa paggamit ng cellphone sa mga pasilidad at ang paggamit na lamang ng landline at video call booth. Sapul Sabado. Ipinagpatuloy ng Philippine Coast Guard ang paghahanap sa 4 na nawawalang Pilipinong crew ng MV Devon Bay. Ayon sa PCG, nagsagawa kaninang umaga ng radio communication ang BRP Teresa Magbanwa sa mga dumaraang barko sa bahagi ng karagatan na may layong 141 nautical miles west-northwest ng Tambobong, Pangasinan.
Ayon sa PCG, bahagi ito ng patuloy na operasyon upang humingi ng tulong at impormasyon mula sa mga barkong na dumadaan sa lugar. Nagsagawa rin ng aerial at search ang isang PCG Islander aircraft na layong makita ang mas malawak na bahagi ng karagatan at matukoy ang posibleng lokasyon ng mga nawawalang crew. Magugultang iniulat ng Chinese Embassy sa Manila na 2 Pinoy seafarer ang nasawi matapos tumaob ang isang Singaporean flag cargo vessel malapit sa Scarborough Shoal. Sa Pool Sabado. Nagsagawa ng aerial inspection ng Armed Forces of the Philippines sa Malampaya Deep Water Gas to Power Project. Pinungunahan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang inspeksyon sa gitna ng kanyang pagbisita sa Joint Task Force Malampaya sa Palawan. Layunin ng aktibidad na suriin ang security posture at operational readiness sa pagbabantay sa Malampaya na isa sa mga pinakamalagang energy infrastructure ng bansa. Sa isinagawang briefing, tinalakay ang mga hakbang sa seguridad kabilang ang maritime at air patrol operation na gayon din ang interagency coordination na upang matiyak ang tuloy-tuloy at ligtas na operasyon ng pasilidad. Binigyan diin ni Browner na patuloy pa nilang pinaigting ang presensya at monitoring operation sa mga estratehikong lugar bilang bahagi ng kanilang mandato na ipagtanggol ang pambansang soberanya. Sa Pool Sabado. Pagpapataas ng sahod at kita ng mga manggagawa ang nangungunang ngayon sa mga top concern ng mga Pilipino. Batay sa tugon ng masa survey ng Okta Research, 45% ng mga respondent ang nagsabing agarang dapat tugunan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang usapin sa sahod at sweldo. Sa iba't ibang rehiyon sa bansa, 47% ng mga respondent sa Balance Luzon at Visayas ang nagsabing pangunahing isyu ang sahod. Sinundan ng Mindanao na may 42% at ang National Capital Region na may 41%. Bukod sa sahod, kabilang din sa mga itinuturing na agarang suliranin ang pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo, akses sa abot kayang pagkain gaya ng bigas, gulay at karne, paglaban sa katiwalian sa gobyerno at libreng dekalidad ng edukasyon. Isinagawa ang survey mula December 3 hanggang 11, 2025 sa pamamagitan ng face-to-face survey sa 1,200 adult Pilipinos sa buong bansa. Sa Pool Sabado. Tiniyak ng National Wages and Productivity Commission na tinutukan ang hinaing ng mga magagawa hinggil sa minimum wage. Kasunod dito ng survey na Okta Research kung saan nangunguna sa mga top concern ng mga Pinoy ang pagpapataas ng sahod at kita ng mga manggagawa. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni NWPC Executive Director Criselda C. na patuloy ang pag-issue ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng wage order alinsunod sa itinakdang timeline. Anya, para sa taong 2025 to 2026, 14 na riyon sa bansa ang nakapag-release na ng wage adjustment at ang natitiran na lang ay ang Bicol at Davao Region. Pero giit ni si, mahalagang mabalanse ang minimum wage sa kakayahan ng mga enterprise o negosyo na magbayad mas mataas na productivity at skills development. At ang Department of Labor and Employment naman po ay we respond to the concerns of our constituents by making sure that
We are providing the necessary social protection for our workers. We coordinate with the other government agencies because improving the socio-economic condition of our economy requires a whole of government approach. So yung concern po natin for higher productivity in competitive industries, yung strong tripartism and collective bargaining, enterprise support, lalo na ho yung skills development para mas maging competitive yung mga workers natin. Sapul Sabado. Bad news sa mga motorista, asahan na ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo sa pagtaya ng oil industry sources of 20 sentimo hanggang 40 sentimo ang posibleng pagtaas sa gasolina, habang 1 peso 20 centavos hanggang 1 peso 40 centavos sa kada litro ng diesel. Posible namang maglaro sa 60 centavos hanggang 80 centavos ang taas presyo sa kada litro ng kerosene. Sa Lunes, malalaman ang final oil price adjustment na karaniwang ipinatutupad ng mga kumpanya tuwing araw ng Martes. Sapul Sabado. Tinanggal sa pwesto ang isang pulis Marikina matapos ang viral incident na pag-aaral nito sa truck ng bumbero. Sa pwesto na payag ni Police Colonel Jenny Texon, OIC ng Marikina Police, pasamantalang inilipat ng pwesto ang sangkot na pulis at itinalaga sa Station Headquarters Support Unit. Batay sa inisyal na investigasyon, nagkaroon ng kalituhan kung titigil o magpapatuloy ang truck dahilan upang magpatuloy ang police vehicle. Kalaunan, bigla umanong bumusina ang truck habang malapit sa police vehicle na ikinagulat ng pulis at nauwi sa mainitang pagkatalo. Kinumpirma ng pulisya na nagkaroon na ng maayos na pagkakasundo ang pulis at ang may-ari ng fire volunteer vehicle. Samantala, pinagsusumiti pa rin ng written explanation ng pulis upang matukoy kung may sapat na batayan para sa posibleng kaso kahit pa may naabot ng amicable settlement. Sapul Sabado. Patay ang mag-asawang senior citizen sa malaking sunog na sumiklab sa lungsod ng Makati kaninang madaling araw. 6 na katao naman ang bahagyang nasugatan ng sila'y lumikas mula sa kanilang nasusunog na bahay. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa barangay Tejeros bago mag-alas 2 ng madaling araw at agad itinaas sa ikatlong alarma bandang alas 2:35 ng madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection, naapula ang sunog kaninang alas 6:40 ng umaga matapos ang higit kumulang sa 4 na oras. Nagpapatuloy ang investigasyon para matukoy ang tunay na sanhi ng malaking sunog sa lungsod habang nanawagan na ng tulong ang mga opisyal ng Barangay Teros sa publiko para sa mga residenteng naapektuhan ng insidente. Sapul Sabado. Patay ang 64 anyos na lalaki matapos na mahagip ng kasabay na motorsiklo pasado alas 7 ng umaga sa Provincial Road ng Bunuan, Dagupan City. Ayon sa otoridad, agad na isugot sa paggamutan ng biktima pero agad ding binawian ang buhay at sa ngayon tinutukoy pa ang mga posibleng kasong iharap sa rider ng motorsiklo. Sapul Sabado. Arestado naman ang isang 19 anyos na lalaki sa Hermosa, Bataan matapos nitong tangayin ang kotse sa loob ng isang mall. Ang kwento ng biktima, aksidente umano niyang nahulog ang susi ng sakyan sa loob ng common bathroom bago nito na-discovering
nawawala na rin ang kanyang sakyan. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit operation ng mga otoridad matapos sa matunton ang lokasyon ng suspect gamit ang GPS ng sakyan. Naharap ang suspect sa kasong Republic Act 10883 o Anti-Carnapping Law. Sapul Sabado. Yan po ang balitang kinalap ng DZRH sa pangalan po ni Don Carlos Pobre at ni Jeric Barreto, Del Moro, Billy Domingo. Ako po si Boy Gonzales, ang tabayanan po programa. Sapul Sabado. 17 minutes makalipas ang alas 9.